So ayun na nga mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. Ayun ang Davao City. Ngayon mga kababayan, good news po ito at bad news po ito sa mga DDS na kung saan bukod sa impeachment ni Sara Duterte na ongoing, no? Kasi actually ano na po siya, final decision na po ng Congress na si Sara po ay impeach na. So inaantay na lang po ang desisyon ng Senado kung ano ang desisyon niya para kung ilang boboto ng mga senador, kasi kailangan kasi ng senador is 14 ka boto or pirma para ma-impeach si Sara sa 20 po o 23 ka senador. So ngayon mga kababayan, antayin natin yung result at bukod doon, no, sa resulta ng impeachment na ongoing impeachment ni Sara ay eto na, hinatulan ng guilty si dating Pangulong Digong, no, ng hinatulang guilty ng human rights or crimes, actually guilty for crimes and crimes for human or against humanity, no, crimes for against human, tawag dito, crimes against humanity, no, ng ICC. So dito nakalagay, Duterte guilty for crimes against humanity, warrant of arrest is coming. Mga DD shit, sikat loadin nyo. So ito mga kababayan, ipaparinig ko po sa inyo ang video na kung saan sinabi mismo ng International Tribunal na guilty si Digong sa extrajudicial killing sa mga pinapapatay niya na mga di umano addict, drug pusher at kung ano-ano pa mga drug syndicate. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo po. Therefore, that the defendants Duterte and all other defendants are guilty, and all other defendants are guilty for crimes against humanity, war crimes, and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. This is the verdict of the International People's Tribunal against President Rodrigo Duterte. Based on the testimonies presented before the court, the president is guilty of human rights violations in line with the alleged extrajudicial killings in relation to his campaign against illegal drugs and political persecution of some activists. So ayun po, no, mga kababayan, so klarong-klaro po na hinatulan po ng guilty sa crimes against humanity dahil sa ginawa po ni Digong yung kaniyang war on drugs at yung extrajudicial killing sa Davao Death Squad. So pinaghalo-halo na yon, at hindi po sa porket guilty si Digong, pati din po ang kanyang mga alipores at last administration nung siya ang presidente. So pag sinabi nating pati ang kanyang alipores, expected na yan, kasali si Bato, kasali si Bongo, kasali si Albayalde. Di ko lang sure kung pati si Sara Duterte at si Pulong dito madadawit, no? Kasi nasa power sila at that time nung presidente si Digong. Actually si Pulong is congressman and si Sara naman ay mayor ng Davao at that time at si Digong naman ang presidente. So ito po mga kababayan, klarong-klaro po na back to back karma po ang tawag dito. Back to back karma na kung saan si Sara ay mai-impeach, no? So inaantay na lang ang resulta at ng ilang boto ang iboboto ng mga senador, no? Kasi sa senador is actually 24 sila, so ngayon 23 na lang kasi may mga designated area naman yung ibang senador. So si Angara kasi actually DepEd secretary na, so 23 na lang. So ang mangyari ngayon is kailangan 14, no? 14 ka boto or pirma ng mga senador para ipa-impeach si Sara, automatically impeach po siya. So sa mga nagtatanong po, Ken, so senador, so ano naman ang resulta doon sa Kongreso? Sa Kongreso naman 100% impeach na po si Sara, no, sa Kongreso. So ang inaantay ngayon ay ang perma ng mga senador na lang, no? So mga kababayan, ito po talagang may masasabi po talaga tayo na hindi natutulog ang Diyos, na kung saan napakadami pong pinapapatay ni Duterte nung panahon na siya ang presidente, na kung saan umabot po ito ng 30,000. So sa loob ng 30,000 katao, mga
addict daw di umano, mga pusher, mga drug syndicate na kanyang pinapapatay ay tawag doon, kinundi na ito ng mga kamag-anak ng mga namamatay, no, nang humihingi sila ng justice. At yung iba nga dito na mga may pamilya na mga pinapatay ni Digong doon sa war on drugs niya at saka sa extrajudicial killing sa Davao ay humiling nga ito at nanghingi ng tulong, no, sa ICC or International Criminal Court. And then actually meron na ngang witness doon, si Matubato at saka itong si Las Cañas, no, si Las Cañas ay naunang pumunta sa ICC at sumunod itong si Matubato kung kamakailan lang, no. At sabi nga ni Senadora Laila de Lima na si Digong ay dapat talagang managot. Sabi nga ni Senador Antonio Trillanes nung nakaraang araw lang, ang warrant ni Digong ay inaantay na lang. So ito na nga ang sinasabi ko mga kababayan, the downfall of Dutertes. So ito na nga, mai-impeach si Sara, makukulong si Digong. So goodbye DDS ngayon. So anong masasabi ngayon itong mga fake news vlogger, yung mga fake news fiddler? Anong masasabi ngayon nila Banatbay, nila Maharlika? Oo, sasabihin na naman nila ito, kinakawawa tayo ng administrasyong Marcos. Inaano tayo nito, ginigipit tayo, iniipit tayo. Keme, kayo ang nanggigipit. Kaya naman pala. Actually mga kababayan, kung sakaling papasok po ang warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte, ay mangyayari po dito, ito advance ako mag-isip. Magulat na lang kayo at biglang mag-declared itong si Digong na may sakit. Magdi-declared yan na may sakit. Katulad ni Gloria Arroyo at the time na 'di ba kinasuhan siya ng plunder, so dapat makulong siya. So anong ginawa ni Gloria Arroyo at the time nung kinasuhan siya ng plunder? So ang ginawa niya is nagba-bracket sa liig. Nilalagyan niya ng bracket yung liig niya. Ngayon nung binigyan siya ng pardon, no? Nung binigyan siya ng pardon ni Pangulong Duterte, no, dating Pangulong Duterte, ay biglang tinanggal ang bracket. Tumayo, naglakad ng straight. Oh, di ba nung may bracket siya, nalumpo-lumpo, di umano. Oo, may ano daw yung leeg, inuoperahan daw ang leeg, kemerot. Oo, baka ganito din ang gawin ni dating Pangulong Duterte. Kung ako naman, wala naman akong pakialam kung may sakit. Is mas advance pa nga ang pagamutan sa Amerika or sa Netherlands kung sakaling doon siya ikukulong ng Interpol. No, so mga kababayan, ito po back to back karma. No, alipores ni Duterte at si Duterte ay hinatulang guilty for crimes against humanity ng International Tribunal or ng ICC. So mga kababayan, ito po, lagi ko pong iparating sa inyo. Antayin nyo po ang resulta. Antayin nyo po ang susunod na kabanata. Dalawa yung ating aabangan ngayon. Kailan pupunta ang Interpol at ICC sa Pilipinas para damputin si Duterte at dalhin ang kanyang warrant of arrest? At kailan si Sara Duterte desisyonan ng Senado na siya ay ipa-impeach? So ngayon mga kababayan, ito lang po ang aking masasabi. Antabayanan po natin. Dalawa po ito, back-to-back mean big issue in the Philippines. Ang impeachment ng Vice President Sara Duterte and ang warrant of arrest ni Digong at ang kanyang mga alipores. Iyak na bato, iyak na bongo. Digong, antayin nyo, magkakasakit di oras yan. Maniwala kayo sa akin. Magdi-declare diyan na mamamatay siya. Oo, pero nagsasalita. Mamamatay na ako, wag nyo akong hulihin. Ganyan yan. Pero naalala nyo, ang sabi niya doon sa Kongreso, makikipagbarilan ako sa ICC kung pupunta, makikipagpatayan ako, potang ina mo. Oh, yun lang. Maraming salamat. See you next vlog. God first. Thank you. Bye-bye.